May training. Eh, ang haba ng biyahe, syempre, di naman ako sanay sa ganitong biyahe. After magbiyahe, kailangan magpahinga muna na 1 linggo. Sino mga empleyado dito or naging empleyado na sa buhay nila? Naging empleyado? May karanasan na sa empleyado, no? Meron ba hindi nagtaas ng kamay? Yung sadyang anak mayaman lang? Meron ba dito? Yung katulad ko? Wala? So, ako anak mayaman, no? Yung lolo at lola ko, negosyante. Nanay, tatay ko, negosyante. Pero lahat kami pinalaki na dapat magnegosyo. Na dapat merong gawin. Yung 4 na anak ko, no, nakapagtabi na ako ng medyo malaki-laking pera para sa kanilang lahat. Pero lahat sila, pag-graduate nila sa eskwelahan, naghanap din ng trabaho. Yung panganay ko, graduate po sa UP, summa cum laude, Bachelor of Arts in Accounting. Si daughter, graduate sa Ateneo, cum laude, Psychology. Yung kambal, graduate sa Ateneo, parehong cum laude, Management Engineering. Okay, so right now, they're all working. Yung panganay ko, parang ang sweldo niya, $1,800. Wow. But he's not working abroad, he's working in the Philippines. Tapos pag nag 2 years na daw siya, dodoblehin daw yung sweldo niya. Okay, so from 1,008, it's going to become 3,006 or about 200,000 pesos working in the Philippines. Okay? And yung kumpanya po nila, ang negosyo nila, bumibili ng kumpanya. The daughter, no, she's on her second job. Starting salary niya, 30,000. Tapos, within 1 year na promote siya, naging 50,000. On the second year, nag-transfer siya ng kumpanya, 80,000 sweldo niya ngayon. On her second job. Yung kambal ko, no, yung isa, starting salary niya, 35,000. No, so he's still working there right now, parang 38,000 na sweldo niya. Yung bunso, inopera ng trabaho, 35, sabi niya sa HR. Masyadong mababa offer mo. Starting to fresh graduate. Ang offer 35, masyado daw mababa. Finally, was able to get a job, no? After a few months, 45,000 starting salary. Right now, sweldo niya parang nasa 52,000 yata. Tapos, nagkwekwentuhan kami, sabi ko, ano bang negosyo mo? Sabi niya, I'm a management consultant. Sabi niya, sino kliyente mo? Sabi niya, BDO, SM. Kasi management engineering. Tapos sabi ko, kumusta na? Tapos na yung project ko. Right now, I'm working with an international mining company. So the parent company is US, so I need to help them transition from Philippine standard to US standard. Sabi ko, shit, ang lalalim naman mo. Okay? So, anak mayaman sila. Nung graduate sila ng high school, binilan ko tag-isang kotse. Nung graduate sila ng college, binigyan ko tag-isang Rolex. Nung nagkaroon na ng trabaho yung 4, sabi sa akin, Daddy, we need another car because on, I don't know kung anong araw, yung 2 kotse daw yung coding. So, bumili ako ng Toyota Hybrid para walang coding. Pang-coding lang nila. So, 4 na anak, 5 kotse ngayon. Okay? O kanina, nagkwekwentuhan kami ng mga leader, Sir, kasya ba yung sweldo ng mga anak mo sa buhay nila? Sabi ko, ba't di magkakasya? Wala man sila ginagastos. Yung gasolina nila, sagot ko. Kotse nila, sagot ko. Reso, sagot ko. Insurance ng kotse, sagot ko. Load, sagot ko. Tama? Pag mag-a-upload sila, sagot ko. Pag shopping sila sa Shopee, Lazada, TikTok, sagot ko. Di ba? Ibili sila ng damit sa sala, sagot ko. Diba? Lahat sagot ko. Kasi ganun kami pinalaki. Nung lumaki ako, binigyan ako ng credit card ng nanay ko, ang trabaho ko lang mag-swipe. Tapos every month, siya nagbabayad ng bill. Di ko maalam, di ko nakikita yung bill. Basta swipe lang ako ng swipe, tapos every month, binabayaran ng nanay ko. That's the life we have. But still, my children work. All of them work. And I know, no, that they are going to be more successful in their career until they decide to join me in my businesses or until they decide that they want to have their own business. Okay? So kami, pamilya kami ng negosyante, pamilya kami ng achiever. Okay? Hindi pwedeng ikasal kung hindi mo kayang bumuhay ng asawa, hindi mo kayang bumuhay ng anak. Yan din yung tuturo ko sa mga anak ko. Huwag ka mag-aasawa kung hindi mo kaya buhayin yung papakasalan mo, kung hindi mo kaya bumuhay ng anak. If there's one thing
that I will say that the Chinese is known for, no? People will say business or entrepreneurship. I would like to say responsibility. Responsable kami sa buhay namin. Hindi namin iaasa sa nanay, tatay namin yung magiging jowa namin. Hindi namin iaasa sa nanay, tatay, lolo, lola ang mga magiging apo nila. Tama? Hindi namin iaasa yung tuition ng mga nakababatang kapatid sa kuya at ate. Hindi ka mag-aanak kung hindi mo kaya buhayin. Ba't ka mag-aanak ng marami kung hindi mo kaya buhayin? Hindi namin iaasa sa tito, tita, ninong, ninang, yung tuition ng mga anak. Okay? So, ang mga anak namin, kahit na anak mayaman sila, napalaki sila ng tama. Meaning to say, they know that they need to show what they can do with the work from their hands. Ibig sabihin na pag-aral ka, graduate ka na, magtrabaho ka or magnegosyo ka, buhayin mo yung sarili mo. Hindi uso yung palamunin sa lahi namin. Okay? So unfortunately, in the Philippines, usong-uso yung palamunin. Pag nagkaroon ng isang OFW, nagkaroon na ng isang seaman, buhay na ang buong angkan. May bayani na tayo sa angkan natin. Sobrang mahal natin yung kamag-anak natin OFW seaman, kaya yung problema ng buong angkan ibigay doon sa kamag-anak na seaman or OFW. Okay? So ngayon, nandito na sa iFern, oh, maganda naman yung negosyo mo sa iFern. May bago ka ng Jordan. Sagot mo na yung lahat ng hospitalization nung tita natin, nung nanay natin, nung lolo natin, nung lola natin. Di ba? Top distributor ka dyan, 100,000 yung income mo, pautang naman ng 50,000 dyan. Okay? So ang pagnenegosyo kailangan ng puhunan. Yan ang pagkakamali ng Pinoy. Kumikita naman daw sa iFern, merong na hospital, mangungutang sa 5-6 ng 200,000, 300,000. Mamaya, yung kikitain sa iFern, pambang anong monthly ng mga utang, hanggang mamaya hindi na mapatakbo na maayos yung negosyo kasi napunta na doon sa pagtulong sa mga kamag-anak. Okay? Learn the power of saying no. No? Mahalin mo muna yung sarili mong anak, sarili mong asawa, bago yung mga kapatid mo na may sarili din namang landas yung buhay niya. May sarili siyang asawa, may sarili siyang anak. Nung nagkakantutan sila, wala ka naman doon. Nung gumawa siya ng 5 anak, wala ka naman doon. Bakit ngayon yung tuition ng 5 anak niya, problema mo? Tama? Nung nanay at tatay mo, ginagawa yung kapatid mong 12, wala ka naman doon. Bakit ikaw ngayon ang taya para dun sa kapatid mo 11, pati yung mga anak nila? Okay? You want to be successful in business here in iFern, focus on your business. Focus on your business expenses. Ito yung gastos para sa negosyo ko. Ito yung dapat kong gawin para sa negosyo ko. Okay? So ngayon natuto kayo. Pag pupuntahan ako, bukas kalahati na lang yung magbi-blitz. Kalahati na lang yung gagawin yung pinagawa today. Tapos sa sunod na araw, yung kalahati na natitira, kalahati na lang din ulit. Tapos sa sunod na araw, yung kalahati na natitira, kalahati na lang ulit. Hanggang pagdating ng 1 linggo, 10 na lang dito yung gagawin yung blitz. Tapos after 1 month, sa December sizzle, 10 lang dito yung magta-top D. Yun yung sinasabing 1% na equal to 5% dito sa iFern. Bakit siya equal to 5%? Kasi, bakit equal? Hello? Hello? Bakit equal to 5% ang 1% sa iFern? Because the iFern business is easier. Kailangan mo lang gawin. Sino nagbenta today? Sino yung nakabenta? Pwede tumayo? Nakabenta. Nakabenta. So yung mga nakaupo, walang benta. Yes. Tama?
Okay, anong feeling ng mga nakaupo? Wagi ba o lugi? Ano yung, sino nag-attend kayo ng season? Yes. Ano yung sabi doon? Pag walang ano? Walang kwenta. Dumiretso sa walang kwenta. Siyempre, ano yan? Pagka walang resulta. Ano, sige, sige nga. Ano, paano? Walang latag, walang benta. Diretso kayo sa number 3 eh. May 1 and 2 ba eh. Walang latag. Pag walang latag, Walang resulta. walang benta. Walang resulta. Kapag walang resulta, walang kwenta. Grabe kayo, yung mga nakaupo, sinasabi nyo agad walang kwenta. Pwede ibayad sa tindahan yung prospect. Kinuha ko na yung number and very sure na I will visit her. Sige, Diyan balitaan mo kami. Balitaan mo kami sa resulta mong yan. Ha? Lahat kami excited na malaman yung resulta mo. Okay. So, ano yung feeling ng mga may nabenta? Masaya. Okay, kaya nyo ba gawin yan araw-araw? Doon magkakaalaman kung kikita ka ng malaki dito o hindi sa iFern. Simple lang ang pagiging top distributor at pagiging millionaire sa iFern. It's what you decide to do every day. What you decide to do every day. Kasi yung iba gagawin today, bukas hindi. Next day gagawin, next day hindi na naman. Ang pinagkaiba ng 1% or 5% kasi sila everyday ginagawa. Kanina kausap ko si Melay dito, masama pakiramdam niya kahapon pa, pero nandito, natulog pa rin sa inyo. Nagpapasalamat siya sa akin kasi nakatulog daw siya doon sa BBIP room sa sopa. Sabi niya, buti na lang may sopa dito, naka-idlip ako kasi masama pakiramdam. Pero nandito pa rin siya. Natulog pa rin siya. May sakit. Okay. Samantalang kahapon, no? Siguro 2/3 lang yung dumating. Bakit? Kasi may balita na may bagyo. Naniwala sa balita. Hindi, upo na kayo. Sige. Yung mga iba mahihina tuhod. Segundo pa lang gusto na umupo eh. No? Buti pa kayo nakaupo, no? Ako nakatayo. Diba? Ang hirap, no? Nakapagod umupo, no? Tapos ang tagal namin magsalita, no? Sino yung uwi-uwi na dito? Pwede na mauna. Kasi para magbabawas na kami ng aircon. Ang mahal kaya ng aircon para sa inyo dito? Ha? Wala. Pinanganak kasi kami sa aircon. Sa ganito ngayon, naiinitan pa nga ako. Diba? Ginaw na kayo kasi ngayon lang kayo nakatikim ng aircon. Hindi pa alam kung paano magbayad ng aircon buwan-buwan. Nung sinabi niya, sabi ko ilang aircon dito? Sabi ko, hindi ba kulang? Parang kulang. Dito pa lang, 1, 2, 3, 4, 5. Iba pa yung nandun sa kabilang panel dito. Okay? So at the end of the day, kung gusto niyo maging part ng 1%, part ng 5%, kailangan nang gawin araw-araw. Diba? Sino yung mga walang benta, pwede tumayo? So, paano to? Sumuko na tayo. Benta na natin yung membership ninyo sa iFern. Sorry na natin. Kahapon kahit bagyo kasi Wala po kayong kahapon. nakabenta naman ako sa amin sa barangay namin. Very Ang good. isang toothpaste tsaka isang yung ano dito? Eskinol. Ilan taon na po kayo? 77. Palakpakan natin. 77, lumalaban. Diba? Yung iba dito, itsura 37, 47, pero parang sumusuko na. So, paano yung mga walang benta? Suko na ba tayo? Hindi. Diba? Kung gusto natin yumaman, tayo pwede sumuko. Diba? Ano yung sinuro ko kahapon? Ilan yung no? Maraming no. 100 no. Sige nga, yung mga nakatayo. No, 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 no. Kaya, 1, 2, 3. No, 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 no. Yeah. No, 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 no. No, 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 no. No, no,
Okay, so, that's your business. Kung hindi mo malalagpasan yung mga no, hindi ka aabot sa yes. Okay, thank you, Bessie. So, palakakan na lang natin yung mga nagturo today. Session natin. Magaling si Marino. Magaling. Nomi Cruz. And number 001, Jessa Serna. May 5 ang speaker. May 4. Okay, so nagbigay sila ng oras para tuluan kayo. And dito sa iPad, hindi ako naniniwala doon sa mga bayaran ng speaker. I only believe in speakers with results. So lahat na nagsalita sa inyo today, $1 million club. Palakpakan natin, $1 million club. So Des earned 230 million. Okay? Des Serna have earned already 230 million pesos. 8 taon lang yan. Kung hindi kayo naniniwala, wala akong pake. Basta alam namin yan yung katotohanan, nilista namin lahat ng pumasok na benta. This comes from the iFern, IT system. Is generated from the IT. So we believe in it, we trust it, and we know it, and we are accumulating it every day because it's important for us to know. If you don't believe, I don't care. Diba? Hindi naman ikaw yung magpapayaman sa amin, kaming magpapayaman sa inyo. Okay? So, the other people, Eli earned 160 million. Si Cecil, how much have you earned? 80 million. Si Nomi namumulo ng malapit na to mag $1 million club. Nasaan ka na? 49 million. Oh my God. Mga 2 buwan na lang yan. Baka anong mali mo, baka 1 buwan. Okay, 49 million na. Si Nomi. And si Edwin yesterday, just reached a rank of MMC2, or 15 million, right? Okay. So if you will total what Edwin earned plus yung 49 million ni Nomi, lagpas na sila sa $1 million club. Pag i-combine natin. But we are computing separately. Kaya konti na lang. So we know what we can do. Alam namin kung anong kaya namin gawin sa inyo. Ang tanong, anong willing niyo gawin para sa sarili niyo? Tama? Kung ang anak niyo nakabuntis, hindi niyo natuluan na mabuti. Kung ang anak niyo nagpabuntis, hindi niyo natuluan na mabuti. Yung mga anak ko right now, they were born in 1998, 1999, and 2000. So ang age nila 24, 25, 26. Wala pa silang nabubuntis, wala pa silang nabuntis. Di pa sila nabubuntis. Okay? So natuluan na maayos. Tama? Kasi at the end of the day, kung naituro natin yung pagiging responsable, yun yung gagawin nila. Okay? Huwag ka magsabi na magaling ka nanay kung hindi mo alam, buntis na pala anak mo. May pagkakamali ka ron. Okay? So, ngayon, hindi mo man napalaki ng tama kasi nga, ang naituro mo is mag-aral mabuti, pag-graduate, makahanap ng magandang trabaho, which yun din naman ang tinuro ng lolo at lola mo. Yun yung alam ninyo, sa angkan ninyo, angkan kayo ng mga empleyado. So ngayon, nandito kayo sa iFern, ang tinuturo namin pagnenegosyo. Kasi alam namin, ang pagiging empleyado, hindi ninyo ikayayaman. Kasi pinapayaman nyo yung mga amo nyo. So ngayon, tinuturo namin yung pagnenegosyo para yumaman kayo. So, simple lang. Yung disiplina ninyo, yung pagsisikap ninyo, yung malasakit ninyo sa mga dati nyong amo, lipat nyo lang sa sarili nyong negosyo. Yes. Kung dati nagsasakripisyo ka para sa 500 na sahod, gigising ka na maaga para umabot, hindi ka mali. Pag sinabi ng boss mo, tapusin mo to kahit walang overtime pay, magmamalasakit ka sa kanya, bakit yung sarili mong putang inang negosyo, 2 oras lang sa isang araw, susuko ka na? Kung sa trabaho mo, 9 hours para kumita ng 500 na may deduct, 4 hours before gising ka na para magbiyahe ng 3 oras papunta. Pag alis mo ng opisina, 3 oras yung biyahe pa uwi. Di ba? Kulang-kulang 15 hours ang binibigay mo sa trabaho mong 500. Bakit dito sa iFern, 2 oras lang pagod ka na?
Baka isa lang ang kausap ko sa buong araw, bukas na ulit. So, ang pumipigil sa pagyaman mo, yung sarili mong katamaran. Wala akong solusyon doon. Kung tamad ka, wala na akong magagawa. Ginawa na namin lahat. Ngayon, meron na naman bagong libro na lalabas. Hindi ko na mahihiningi ito. Tinawagan ako, inasa ma-interview ako. After ko ma-interview, lumabas yan sa online. Ngayon gagawing libro. Hindi ko na mahihiningi ito. Ibinibigay ko ng kusa kasi respeto sa akin at sa negosyo na napatayo ko. Negosyo na nagpapayaman ng maraming tao na willing magsipag. So kung ayaw nyo magsipag, huwag nyo sisisihin si Ivern, huwag nyo sisisihin yung upline nyo, huwag nyo sisisihin yung kapitbahay nyo, huwag nyo sisisihin si Shopee at si Lazada. Eh kasi sa Shopee, mababa yung benta eh. Puntangin yung mga kapitbahay mo, wala naman Shopee. Hindi naman nila alam yun. Nag-google ka lang, nakita mo sa Shopee, mababa, ayaw mo na. Actually, naghahanap ka lang ng excuse para ipairalin yung katamaran mo. Pare-pareho lang naman yung negosyo para sa lahat. Pare-pareho lang naman pwedeng makakita ng Shopee, Lazada, Divisoria at kung ano pa man. Pareho naman katabi lang din yung JC Premier dito. Di ba? Pare-pareho lang naman ang negosyo para sa lahat. Bakit merong kumikita na 1 milyon, merong hihirap kumita na 1,000? Pinagkaiba lang, sipag. Di ba? Kahapon si Matthew, top 4, 22 years old, 700,000. Meron kayong mga anak dito, 22 years old, meron kayong apo dito, 22 years old. Ano nang kaya nila gawin? Meron kami mga leaders dito, merong mga anak, yan ang edad. Kinumusta ko, anong sabi? Sir, ayun, graduate na sa high school, graduate na sa college, ngayon nagtatrabaho, work from home. Hindi mo ituro yung Ivern business. Sir, hindi niya gusto eh. Magkano sahod niya doon? Ay, naku sir, minimum lang. So, hahayaan mo yung anak mo na ikaw ang nagpaaral, na kumita ng minimum kasi ayaw niya. Ang inchik, may choice ba kami? Pag sinabi ng nanay, tatay namin, pasok ka doon sa factory, pasok ka dito sa opisina, wala kang choice, papasok ka. Kasi yun yung inutos ng nanay, tatay mo. Kasi yun yung alam nilang ikayayaman mo. Eh kami, sunod lang kami kahit di namin gusto. Eh yung Pinoy, wala nang pera, pinapalaki pang anak mayaman, yung mga anak, wala nang pera. Di ba? Wala nang pera, hatid sundo pa yung anak. Hindi, wow. Yung anak nga namin, nag-abroad, 13 years old, sumasakay ng aeroplano mag-isa papunta sa ibang bansa kasi nandun yung eskwelahan niya. Kasi busy kami, hindi na namin siya mahatid papunta sa eskwelahan niya sa ibang bansa. 13 years old. Yung anak niyo, 23 years old na, hatid sundo pa. Paano? So, mag-ready ka kasi 73 years old ka na, umaasa pa rin yung anak mo sa'yo. Yan ang problema sa Pilipinas. Yung lolo't lola, taya pag nagkaroon ng apo. Iwan na namin yung apo sa'yo. Kasi nahiwalay na kami mag-jowa. Nag-asawa na ako ng iba. Nag-asawa na rin siya ng iba. Yung anak namin, ikaw nang mag-alaga. Eh, paano yung pambili ng diaper sa kagatas? Eh, nasa iyo na yung anak eh. Ikaw na nagpapalaki niya. Problema ko na yan. Kasi mali yung mindset ng Pinoy, mali yung pagpapalaki ng mga bata sa Pilipinas, ng mga anak na mga Pinoy. Kung ayaw yung tanggapin yung sinasabi ko, wala akong magagawa. Basta alam ko yung 4 na anak ko, napag-aral ko na sa magagandang eskwelahan, maganda yung kalagayan nila, kahit na matsugi ako, kahit wala ko pamana sa kanila, alam ko kaya nila buhayin yung sarili nila. Pero hindi pa